Itong mga sinabi ni Sas dito tungkol kay Amy Marcos ay emosyonal. Ako, iniiwasan ko yung mga emosyon na yan eh. Kasi hindi naman ako mga emosyong tao talaga. Pero, pabalagpasin ko to. Very emotional to, pero may sense kasi. So, pagbigyan natin si Sas na ilahad yung kanyang side patungkol dito sa ginawa ni Amy Marcos. Okay? Panoorin natin to. To be honest, ang bigat niyang panoorin kasi I have been wanting for Amy to do that for a very, very long time. Kaya nga ayoko kay Amy kasi alam ko yung mga sinasabi niya. May kasama akong chat group with Amy and I was like, I don't want to be here kasi nandun si Amy. And that is exactly the reason. Kasi nga na, alam mo naman pala, and sorry to name Maharlika, no? I don't have meron kayong issue. Pero when I was talking to Maharlika, I kept telling Maharlika, alam mo, si Amy ang may kasalanan nito. Si Amy dapat magsalita. She knows what's up with her brother. Totoo naman, di ba, na bakit ngayon lang? Marami nagtatanong bakit ngayon lang? Pero yung nakikita ko kasi dito, Amy was giving a chance to his brother every now and then. Pero hindi nakinig eh. Sana kung baka mas maaga na nagsalita itong si Amy Marcos nang ganito katindi, baka hindi ito yung naging outcome. Baka na-save niya si BBM. Not from the presidency side, not from the political side, but na-save niya yung kapatid niya na tumigil na completely dito sa Kabangagan. Baka sakali, mas maganda ngayon yung performance ni Bongbong Marcos. Kasi, to be honest, totoo naman eh. Nakikita naman natin. Lugmok ang Pilipinas. Foreign direct investment, wala. Diba? Tourism, lagapak. Peso to dollar, bagsak. Di ba? Sobra. Baka iba yung naging outcome ng kanyang panunungkulan kung mas maagang ginawa ito ni Amy. Troy. Kasi kahit magdadakdak tayo dito, kung si Amy naman mananahimik, ano yan? Tapos kunwari kakampi tayo ni Amy, tapos hindi siya nagsasalita about this issue. So, I've been wanting for her to say that. Lalo na nung narinig ko yung, kailan ko ba nalaman yung she had to plead Digong? That was 2023. I was already here actually. I was already here. So parang ako na parang, kaya galit na galit ako. Kasi nga, can you imagine all the things na ginawa ni Digong for you? Tapos pinakulong mo pa siya, etc. And nung napanood ko ng speech, bigla ako nabigatan. And I never expected na that would be my feeling when I watched the speech. Akala ko nga fake news eh. Kasi nakita ko lang yung call card. Totoo ba to? Tapos nung pumunta ako ng page mo, syempre. Tapos nakita ko yung speech ni Amy. Tapos pinanood ko siya ng buo. Tapos, alam mo, ang bigat niyang panoorin. Part of me is saying na, shit. Kasi this is, regardless of politics, this is still a family. You know? Correct. Ako din eh. Hindi ko alam kung yung emotion ko eh. Bagamat pabor to sa atin na mga Duterte supporters. Pero, iba yung pakiramdam ko eh. As in na, nanginginig. Nanginginig talaga ako na hindi ko, na may takot. Kung natatanong ko kung what's next after this. Ganun eh. Diba? Gulong-gulo ng Pilipinas. Grabe. I don't want to see family breaking up like this, especially in front of everybody. Kasi galing ako ng broken family. So I know that feeling. So yun yung parang isang mabigat sa akin kasi tao lang din ako, no. I'm also a human being. May mga hugot, may mga natitrigger din tayo ng mga ganyang bagay, di ba? Na parang, shit, this is a broken family, and then matitrigger yung experience mo sa ganyan. So parang mixed emotion. At the same time, I felt na mahirap yung ginawa ni Amy because she's giving up a lot of things. Yan ang unang-una. Yeah. Kaya nga yung mga sinasabi ng mga na ginawa niya, yung sinasabi ni Sandro, no, Sandro, I'm really sorry. Ito na naman, no, yung mga nag-a-assume na ginawa to ni Amy for political ambition.
ambition. Anong political ambition? You know that Amy barely won the 2025 election. How much people don't like the Marcos name anymore. Correct. Tama naman, di ba? I think wala nang malulus si ano dito. Si Amy Marcos. Presidente ka tapos number 12. I mean, wala nang magigain dito. Kasi sirang-sira na talaga yung Marcos na pangalan. Wala na. Sa Senate. Maraming galit kay Amy. Amy now is a political orphan, no? Wala siyang, she cannot, alam mo yun she's politically orphan dyan sa mga Marcos loyalists. Anything. Amy has more to lose than to gain in doing that. Kasi sa totoo lang, no? Kung ang mga kakamping nga played along with BBM just to get what they want, ano pa yung kapatid? Why don't you just play along? Kapatid. Di ba? Ang ganda. Bakit hindi ka na lang makipagplastikan, di ba? Kasi yung kapatid mo nasa kapangyarihan eh. Makipagplastikan ka na lang, di ba? Tama naman si Sas dito. Kung yung mga kakamping nga, yung mga makakaliwang grupo nga, kinakaya nilang makipagplastikan kay Bongbong Marcos para lang hindi maluklok ulit ang Duterte. Yung kapatid pa kanya na. Pero mas pinili niya na magsakripisyo. For me, this is sacrifice sa part ni Amy Marcos. Tama, political orphan. Kasi si Amy Marcos, ngayon, yung mga loyalista, galit na sa kanya. Yung mga nasa BBM side, galit na sa kanya. Yung mga pinklawan, dilawan, galit din sa kanya. Bakit? Kasi kumakampi siya sa kalaban nila. Mas marami kung tutuusin kung magkukombine yung pinklawan ngayon at mga loyalista compare sa Duterte. Wala. Aminin natin. Medyo kulang tayo sa bilang kung tutuusin. Kung yan magsasanib puwersa na talaga yan. Pero itong pinklawan o / dilawan, may pumipigil pa sa mga yan. Ano? Yung ano nila, yung kain suka. 'Di ba? No to BBM, never to Marcos, never again. Tapos ngayon, yun na yung pumipigil sa kanila. Yun na lang. Pero pag nilunok nila yon at magkampihan yung dalawa, mahirap-hirap na laban sa 2028 yan. Kung sakasakaling tatakbo si BP Sara bilang presidente. Ka naman. Nasa kapangyarihan naman kayo, enjoy nyo naman, may enjoy mo na yung kapangyarihan. Diba? Sanay naman tayo sa politika na, kakampi mo yung mga Duterte, pwede mo namang iwanan yung mga Duterte dahil, to be frank, ano naman ang laban ng mga Duterte sa mga elite sa Manila? And this is what a lot of political analysts do not say and needed to be said. The Dutertes are provincianos. You are Manileños. Have you forgotten that dynamic? Diba? Kaya nga sabi ko, these people na nagbibigay ng political analysis do not really understand the country at all. No? Hindi nila alam na yung mga ganyang dynamics na powerful Manileños, yung mga nakatira sa Forbes Park. Wala kang bahay yung mga Duterte sa Manila eh. They don't have a house. They don't own a house in Manila. Taga Davao talaga yung mga yan. And lahat ng mga probinsyano, naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi ba tama ako? Yes. Kasi galing ako sa probinsya. Kapag ang probinsyano pumunta sa Manila, parang out of place. Pero wag ka. Pag ang mga Manileño nagbakasyon sa probinsya, parang mga malalaking tao, tinitingala ng mga probinsyano. Totoo yan. Ako kasi, yan yung pakiramdam ko din. Pag pumunta ako ng Manila, parang, wow, dayo lang ako dito. Iba yung buhay dito. Mas magaling sila dito. Mas matatag sila, kumbaga dito sa probinsya. Easy, wag ka lang tamad, hindi ka magugutom. Ganon dito, hindi pwede. Pero kapag yung mga taga Manila, kasi may mga taga Manila din kami mga kapag-anak, pag pumunta di sa probinsya, parang mga galing abroad. Iba yung treatment. Parang nasa high society sila. Tama, di ba? Sige, yung mga taga-probinsya dyan, mag-comment kayo dyan.
Tama, di ba? Na mas parang iba yung dating pag taga Maynila ka. Tama, di ba? Yung mga taga Maynila, yung mga lumaki, hindi nila maiintindihan yung ganong senaryo. Pero yung mga probinsyano, alam natin yun. Kasi danas natin yun eh. What exactly do you feel when you go to Manila? Di ba na parang the people in Manila, I'm from Manila, kaya alam ko yung ugaling ganyan, na they think na they own the country. That's how Manileños are. Di ba? Kaya nga itong yung mga Nikagadi, bakla, you're just another Manileña trying to lecture the rest of the country they should be. You don't know what you're talking about. So ngayon, ito si Amy, she has everything to lose. She has everything to lose. She didn't need to do that actually. Correct. Kasi, exhaust the power that the brother can bring for the last 3 years, di ba? Exactly. Kayo, yung normal lang, wag na tayo magbulahan. Kung kayo kapatid ni Bongbong, what would you do? Hindi ba mas matitempt kayo na enjoy na lang natin itong kapangyarihan natin? Dead man na na-addict si Bong. Which actually, the kakampings are doing. Nagagawa nga ng kakampings what more kung kapatid? Kapatid mo naman yan. Hindi ba? Ubus-ubus biyaya. Nakalimutan na rin ng mga kakamping. Uy, mga bakla. Meron pang ill-gotten wealth. And this is the only time that they could take it. And you don't even know whether nababawi na nila yung ill-gotten wealth. No? I'm pretty sure they could. Kasi nga, the power that you have, no? The power that you have right now. Pero dead man na rin yung mga kakampings, di ba? Sa ill-gotten wealth. Nakalimutan na rin nila. So everything actually is in favor of Amy if she doesn't speak, she doesn't fight her brother. Nagigets ninyo? She could have even been the next president, play along with Bongbong, and then they will field another Amy as president. Ganyan, hindi ba? Don't you see? Or field her as the vice president of everything is in favor of Amy if she will not speak and if she will not fight her brother and if she will drop the Dutertes. But she did not. And to be honest, no, I think that speech of Amy, I would like to remind you, parang naalala ko tuloy yung, pero kasi dati kaming guest. Anyway, nagkukwento-kwento na lang si Sas dyan. Nakukuha naman natin yung point niya, no? So, si Amy, kung kakapit tuko na lang siya, parang makikipagplastikan ba sa kanyang kapatid? Total, siya naman yung presidente, di ba? Tama naman si Sas dito na matetempt ka talaga na mas gusto mo dun na kung political ang nasa utak mo. Kung yung political career mo at ng mga anak mo ang nasa utak mo. Pero no, mas pinili niya na isalba yung kapatid niya. Ang mga sinasabi nila, mas pinili niya yung political career niya. This is the other side. Buksan lang natin yung isipan natin, guys. Very emotional to. Gaya na sabi ko kanina, ayoko sanang mag-deal sa emotion. But, come to think of it, tama naman, di ba? Tama naman na kung mas ginusto ni Amy na maging greedy na lang din siya, kumapit na siya dun. Wala namang mawawala sa kanya eh. Mas magkakaroon pa siya ng kapangyarihan eh. Mas magagawa nga niya yung mga projects niya, di ba? Yung mga gusto niyang pondohan. Gaganyan lang. Brother, kailangan ko ng ganito. Paano naman sa NEP? Di ba? Ang bilis sana. Pero hindi. Mas pinili niya na tumayo sa sarili niyang paninindigan. Hindi para lang sa political career niya. Political career? Tapos ng political career ni Amy Marcos. Tingnan nyo, kahit nasa Duterte siya, maraming mga Duterte supporters ang galit kay Amy Marcos. Di ba? Isama mo ng galit yung mga pinklawan. Isama mo ng galit yung mga loyalista. So sabihin natin na nasa Duterte siya ngayon, pero hindi pa 100% yung support kay Amy ng mga Duterte. And yet, pinili niya
na sumide sa mga Duterte at manindigan sa tamang paninindigan.